Tayo po lahat ay narito upang magbigay pamamaalam at makapaghain ng paghahain na panalangin para kay Dorothea Iyay. Mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang, hinihimok tayo ng Diyos na tayo tumapit sa Kanya sa anumang bagay at sa problema, sa bawat nangyayari sa ating buhay. Narito siya sa ating paligid, narito siya sa ating piling upang tayo'y tulungan niya at tayo'y maniwala na lumapit sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Suspended in the air, I hear myself breathing, hanging by a thread. My heart is barely beating. I haven't fallen yet, but I feel it coming. Tell me, would it be too much to ask if you break it to me gently that I'm waking the next day without you beside me? And who I hold on to today, tomorrow will just be a memory. And that I will look back at all of this and wonder why I've stayed in here just to watch you disappear. So I breathe and let you go. How do I breathe and let you go? Before it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you. So I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it in before it sinks in. Si Iyay ang middle child sa tatlong magkakapatid. Habang nasa college si Iyay sa Manila, nag-start ang love story nila ng lolo namin na si Camilo Tabirara or si Iyoy. Eventually, nagpakasal sila and together nagkaroon sila ng tatlong anak. Yung eldest, si Darlene yung tita ko, yung middle na si mami ko, si Debbie, and yung pinaka-youngest na si Charlie or si Tito Buko. Si Iyay, mapagmahal at mapagmalasakit yan. Very giving and selfless. Mabilis maawa sa iba at lagi ding tumutulong sa iba. Pero, wag mo lang gagalitin kasi may pagkamasungit din si Iyay. Pero, in fairness, masayahin yung si Iyay saka makulit. Kalog, saka waki. Full of energy talaga siya. As you could see sa mga pictures niya, nagsashine talaga ang personality niya. Sa mga postings lang niya, kitang-kita niya talaga how full of life she is. Mahilig yan magkwento si Iyay at masarap kausap. Kaya madami rin ang naging friends niya. Lagi yang namamasyal at nagta-travel kasama ng mga barkada niya. Actually, mas madami pa nga ata ang mga napuntahan ni Iyay na lugar kesa sa atin. Na-enjoy talaga ni Iyay ang life niya. Si Iyay, masarap din yan magluto. Pag nagluluto siya, laging madami. At lagi din niyang pinamibigay at sinishare yung mga niluluto niya. Siguro, one of the reasons na humaba ang life ni Iyay hanggang 92 is dahil healthy siya kumain talaga. Mahilig siya sa gulay sa isda. Actually, kinikwento nga niya sa akin na nung bata siya, pinagpapalit niya yung isda na pagkain ng family niya sa gulay ng kapitbahay niya kasi gusto niya gulay talaga. Mahilig din yan si Iyay sa mga pets. Marami din siyang naging alaga throughout the years. Diba? 92 years din siya, 92 years old. Actually, at one point, nakwento sa akin ng mami ko na nagkaroon sila ng pet na
baboy, nagka-pig ng pet. Up until na-hospital si Iyay, may mga pusa yan na actually ay inaalagaan sa bahay niya, pinapakain. So ito siguro alam ng marami dito na ang isa pang expertise ni Iyay ay ang panghihilot. Sure ako na sa Cubao, walang nakaligtas sa kamay ni Iyay sa paghihilot niya. Lahat na hilot niya siguro. So siya ang official na taga-hilot ng Cubao. Ang family namin, very, very thankful kami na umabot ng 92 si Iyay. Dahil kahit 92 na yung lola ko, napaka-independent pa rin niya at very sharp-minded. You know, hindi ganun karaming tao ang naglalast ng 92 years na ganyan kahaba. So, really, it's our privilege and we honor of our lifetime na nakasama namin si Iyay ng ganito kahaba. Nabigyan si Iyay ng chance na mabuhay ng masaya at matagal. Nakita niyang lumaki ang kanyang mga anak, mga apo, and even yung mga apo niya sa tuhod. Thank you, Iyay, sa endless pag-aalaga at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Dahil sa iyo kung bakit nandito kami lahat. Thank you for being a wonderful mother and for raising 3 amazing children. We know love because you taught your children the right way to love. Iyay, go and be with the Lord. Heaven is welcoming you with open arms. Now, it's your time to be our guardian angel and to watch over us. Makakasama mo na din finally si Iyoy at si Badong din. Rest in peace, Iyay. You are the epitome of love and your memories will always and forever be in our hearts. Mahal na mahal ka namin at mamimiss ka namin. Siya lang naman yung tinagurian namin, Iyay, na may bahay ni Iyoy at ina ng aking papa. Matapang kasi malamit oras sa tapang pagtatagaplit. Mataray kasi mala principal kumangaral sa akin. Stricto kasi ayaw niyang mapariwara kami. At manghahabol pa ng pagpagyan ng labas. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, sobrang mapagmahal na ina at tulan ng lahat sa Iyay. Halos lahat kaming mga apo, ginawa niya ng damit. Kundi mo yung mga kakainin niya, ibibigay pa sa amin. Si Iyay din ang papunit ng lahat dahil sa likas ito pagiging masayahin at sobrang mapagmahal na lola. Sobrang makulit na lola. Pag sinabing wag, sige pa rin siya. Basta kung saan siya masaya. Siya yung tipong nakakalimutan niya na yung edad niya sa sobrang kulit. Mahilig magwaki sa mga pictures na gusto niya mapasaya tayong lahat. At mag-explore niya yung mga bagay sa labas tulad ng zipline sa Birak. Si Iyay, kakaiba talaga sa lahat. Si Iyay yung tipong hilig niya manood ng wrestling. Actually, nag-iisa lang talaga siya. Wala ng lola. Pag nanonood siya, with emotion pa. Magugulatan na ako sa marinig ko, sa pakinig. Balibagin mo. Si Iyay, mahilig magluto. Napakasarap magluto. Kung iba't ibang klaseng potahe. Madalas niya lutuin din dati is tapa, bopis, at gatasagan. Naalala ko doon, tawa siya ng tawa din. Ako yung nagbibit ng kilo-kilo tapang galing sa palengke. Pero ako yung hindi nakatikim ng luto niya dahil sito talaga sa sobrang sarap. Hindi na pinaguri ang makikilot ng lahat. Dahil napakamatulungin niya sa kapwa at bukas ang bahay niya sa mga taong nangangailangan sa kanya. Kaya sa mga taong nagpapahal kay Iyay, maraming salamat sa pag-aaral para kay Iyay. Iyay, gusto ko magpasalamat sa pag-aalaga mo sa amin. Mga sermon mo, pingon, palo, at maghabol sa amin ng patpat na magigit pa kami. Lagi namin tatandaan mga pangalan mo
sabi ni Iyay. Maswerte kami at nagkaroon kami ng masayang lola na tulad mo. Kalong, kaya at makulit na Iyay. Namilis ko yung mga times na nakakasama kita, gumala, bagyo, tagaytay lang kung kapag matalo sa sulakan. At mga masamay moment na pagsasabi ng bawal, pero hindi ka pa rin. Mamilis ko lahat yan, Iyay. Kaya alam ko na kung kanino ako nagmana. Nakakamiss pero kailangan namin tanggapin Iyay na kasama ka na ni Lord. Sorry sa lahat, Iyay, sa mga misunderstanding. Hindi ko man masabi ng personal pero tipis na ipanawan kita, Iyay. At sobrang grateful ako na nagkaroon kami ng lolo na tulad ko. Paalam, Iyay, mamimiss ka namin ng sobra. Mahal na mahal ka namin lahat. Far beyond my reach is the future you promised. Now what I never even had, I have every reason to miss, and I don't know where I could find the strength to let you go when the only life I've come to know packed his bags and left me alone. You found another Actually, malakas nga siya. Kaya niya na tayong ipagdasal at sabihin kay Lord na, Lord, yung mga apo ko, ikaw nang bahala sa kanila. Lord, yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, mahal na mahal ko yung mga yan. Ikaw na lang ang bahala sa kanila. Lord, yung mga mahal ko sa buhay, kahit wala na ako sa tabi nila, huwag mo silang pababayaan. Kasi mahal na mahal ko sila. Kahit hindi sila perfecto, kahit na may mga ugali sila, mahal na mahal ko sila. Again, mga kapatid, it is the last chance. Before it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you. I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting